Magandang araw mga ka-ice business. Today is tuturo ko sa inyo ang tamang paglilinis ng ating ice maker ice grid. Sa unang step, so kailangan natin ang use na toothbrush, or kung may bago kayong toothbrush, pwede naman. Then, ang ating vinegar. Ang vinegar na to ay yung tinitimplahan. So, mas matapang ito. So, ang vinegar ay nagsisilbing natural lime scale remover at antibacterial na rin. So, unang-una, i-open natin ang front panel or door ng ating unit. Then, i-drain natin ang water tank. So, mag-drain ng water going to the ice bin. So, ito yung rubber plug. So, ginagawa natin ang paglilinis na to tuwing 2 to 3 months. Kahit sabihin natin naka-water purification system tayo, sometimes is merong mga minerals content ang water na lumulusot papunta sa ating ice grid. At minsan din is may mga client tayo hindi na regular na nagpapalit ng ating mga filter. So, ang vinegar hindi naman nakakagasgas sa ating ice grid unlike yung mga nabibiling lime scale remover sa online. So, ito yung natural descaler mga ka-ice business. So, hintayin lang natin mag-drain yung water sa ating water tank. Then, ilalagay na natin ang ating vinegar. So, yun mga ka-ice business, na-drain na ang ating water sa water tank. So, ibabalik na natin ang rubber plug. Pagkatapos nating maibalik ang rubber plug, ay pwede na nating ibuhos ang ating vinegar. Then, gamitin natin ang used toothbrush. Pwede nating i-brush ang ibang parte ng ating ice maker. Then for example, na-brush na natin lahat. Ayan lang natin. Then later on, pwede natin punasan yan ng clean rags. So yun, meron ng vinegar ang ating water tank. I-open natin ang ating water or ang water source. At ang ating ice maker. So, i-off natin dito yan. Then, press cleaning mode. Or yung gitnang icon sa ating touch screen panel. So, mangyayari is magre-refill siya ng water. At the same time, mag-cleaning siya. Self-cleaning mode. So, kasama yung ating vinegar. Aakyat yan sa hose. Papunta sa shower tube. Pababa sa ating ice cream. So, kasalukuyang nagre-refill muna siya ng water. Magmi-mix ito sa ating vinegar. So, ayun nga mga ka-ice business, kasalukuyan ng nag-self-cleaning mode ang ating ice maker. So, nag-mix ang water with the vinegar, then yun nga, inaakyat sa ating shower tube. So, hintayin lang natin hanggang 10 minutes at i-off natin ulit ang ating machine. Pagka 10 minutes above, mag-drain ng kusa ang ating machine. So, hindi natin hayaang mag-drain. So, ulitin natin ng 3 times para umabot ng 30 minutes ang cleaning mode. After that, pwede na natin siyang i-drain or i-manual drain dito sa may plug. Then, ayun, tapos na ang cleaning. So, kung meron pang konting lasa or magmimix sa ating yelo, pwede nating itapon yung una at pangalawang ice making ng ating ice. So, yun lamang po sa paglilinis ng ating ice grid. And susunod nito is ituturo ko naman ang paglilinis ng ating condenser. So, kanina mga ka-ice business, na-demo na natin kung paano linisin ang ating ice maker, ice grid at water tank. And ngayon naman ay tuturo ko kung paano linisin ang ating condenser part at mga side grill. So, first step is prepare muna natin ang ating mga gagamitin.
ang ating paintbrush, ang ating screwdriver, ang pressure washer, ang ating vacuum cleaner, at ang ating air blower. So, unang step is kukunin natin ang screwdriver at tatanggalin natin or i-unscrew natin ang side vent or grill ng ating unit. So, ayan, ina-unscrew natin. Tatanggalin natin to mga ka-ice business. Then, ibabrush natin yung mga part na may alikabok. So mga ka-ice business, same din ang gagawin natin sa kabilang side ng ating ice maker. So tapos na nating i-vacuum at i-paintbrush ang ating side vent. So binabalik na natin ang kanyang cover. So next step is i-water pressure natin ang likod ng unit or ang ating condenser part. Ito ang critical part na kailangan din sa ice making process. Pag marumi ito or natatakpan or nahaharangan or nakakahigop siya ng hot air, numinipis ang ating ice at tumatagal ang ice making time. Then affected din ang nagiging hindi siya low power consumption or nagiging inefficient ang ating production. So ituturo ko ngayon kung paano siya linisin. So mga ka-ice business, naka-prepare na ang ating pressure washer. At ngayon is ituturo ko na kung paano linisin ang ating condenser. So naka-prepare na, i-switch on na lang natin siya. So kailangan mga ka-ice business, naka-shower ang nozzle ng ating sprayer. Pag matalim siya na ganito, pwedeng tendency is mayupi yung ating mga fins. So make sure naka-shower siya. So mag-start tayo from the top. So dahan-dahan hanggang pababa. So kung inyong nakikita mga ice business, ayun yung dumi or yung dust na humalo sa ating water. So mga ka-ice business, pag clear na yung water na bumabagsak dito sa pinakababa ng ating condenser, ay tapos na ang ating pag-cleaning. Like makikita nyo po sa video. So yan, malinis na ating condenser. Then pwede rin nating sprayan ng ating ice bin. Yung mga ibang dirt is bumabagsak sa ating ice bin. So yan po, malinis na ang ating ice bin. Ngayon naman is i-dry natin ang ating condenser. Okay, ngayon naman mga ka-ice business, gagamitin natin ang ating air blower. Kung wala tayong air blower, iintayin lang natin matuyo ang ating condenser. So, mga 2 to 3 hours. So, kung may blower tayo, mas mabilis nating patuyuin. So, itatapat lang natin sa likod ng condenser. Then mga ka-ice business, pagkatapos nating i-dry blow or blow dry ang ating condenser, ay pwede na tayong mag-operate ulit. Maraming salamat po mga ka-ice business.